Guys, so yan, gawa tayo ng cassava tupig. So this is the grated cassava, mga 10 packs. Tapos lagyan natin ng coconut. So yung coconut guys is powder na siya, hindi siya coconut na liquid. So dapat 1:1 para masarap. So 10 pack na grated cassava, 10 pack din na coconut powder para wag natin tipirin para masarap. Next is yung brown sugar. So lagay muna natin ng kalahati. So brown sugar guys, yung pinaka brown kung pwede, wag yung light brown para makulay. Yan. So i-mix natin. Ayan guys, so nahalo na natin yung mga ingredients na dapat. Andun yung brown sugar, yung coconut powder, tapos grated cassava, no more no less. I-mix natin ito ng maigi hanggang sa lahat ng kulay magkakapareho. Kasi kung hindi siya maganda sa pagka-mix, yun na rin ang itsura niya pag naluto. I mean, parang anong tawag nun? Pag-aso, Dalmatian. Pag ganyan yung binalot mo, yan na rin yung hindi siya bahalang magkakalat. Matagal to sa rep, kaya buo-buo pa. Pero inaano ka muna. Patayin mo siya dito. Yan. Hello guys, so this is grated cassava. Ano siya? Yan. Buo pa siya. Galing sa ref kasi ngayon lang tayo may time. Cassava siya na white kasi may cassava din na dilaw. Miracle. Ito yata yung sorsogon. Nakalimutan ko na. Lamig kaya binibitiwan ko. So minimix po natin yung grated cassava with coconut powder. Tapos brown sugar para maganda ang kulay. Hindi kaya ng kamay yung lamig. So, yung ratio niya is 1:1. 1:1. Kung 10 yung grated cassava pack, dapat 10 rin yung coconut powder. Kung ano po yung ginamit natin, this is the one. Yan. Hindi po siya liquid. And then, sugar is like this. Yung brown na brown. Kasi merong white, diba? Tapos meron ding brown, pero light brown. Ito yung dark brown. Kasi may kakilala ako noon, gumawa siya. Hindi masyadong matigas yung asukal. Tanggalin natin. Anong tawag nun? Bumili lang siya ng brown. Tapos, parang ganito lang ang itsura niya. Pero ito kasi kahit ganito to, pag maluto siya guys, magda-dark brown pa. Tapos, anong tawag nun? Ito kasi, kaya naggagawa ako ng ganito tulad kanina. Kakakain namin yung dalawa na natira nung last year pa namin ginawa. Kapag na-miss namin, madali lang hugutin sa ref, sa freezer, at i-reheat lang sa oven. Pwede na yun na agahan o di kaya dinner. Mabigat siya kasi guys. Dati bumili ako ng hindi na balatan. Tinawag ko yung mga kaibigan ko. Sige, mixi grated kami. Nako, nasugat-sugatan kami kasi hindi namin namamalayan. Malapit na pala sa may kuko. Tapos, nasusugatan kami. Ito medyo mas mahal yung grated pero hindi ka na mahirapan. Kaya hindi ko na inulit. Pero dati sa Pilipinas, yung mga kapitbahay namin, inaano nila yan sa kinukudkud nila yan sa mga natusok-tusok na anong tawag nun? Tinusok-tusok na lata. Gaganyan nila. Naman sa akin. Maraming remedyo. Okay naman. Dito, dahil uso yung parang nagbabaks-baks na inaano sa vapor. Inano niya tapitan sa vapor. Kaya nagkakaroon ng ganito. Dami sa Asia Mart. Yun nga lang, $1. Ngayon, dahil may kasama akong Pinay dito,
Iyon, nagagawa kami ng kapatid ko. Pero gusto rin naman ng binan ko at saka asawa ko to kung hindi siya masyadong matamis. Pero kung matamis, masyado medyo ayaw ng asawa ko. Tapos medyo hindi sila sanay sa amoy ng coconut. Parang ewan yung amoy nila, parang panis na ewan. Kaya pag kunti lang, ano lang. Pero yun kasi ang nagpapamoist pag meron siyang coconut. Yun ang nagpapalambot. Pag naluto na ito, malambot siya, tapos mangamoy-ngamoy. Pag walang coconut, parang magaspang siya. Kasi, ganun kasi. Kailangan natin kasi itong i-mix ng maigi guys, kasi kung may ganyan-ganyan, puti-puti, hindi same ang kulay niya. Hindi yan maganda guys, pag naluto. At saka, syempre, walang lasa. Kailangan yung kulay niya, kung brown ang brown lahat. Ibig sabihin, well mix yung sugar. Madali lang sana itong mix guys eh. Kunting dagan lang, kunting ikos-ikos kung naibaba namin kagabi. Kaya lang, hindi ko kasi naibaba nung umaga lang. Tapos nagsimba kami. After namin nagsimba, inatupag ko na kasi ang tao naman kasi guys, depende yan sa mood. Kung kailan, aray ko, ang lamig ng kamay. Kung kailan sipagin. May time na sabi ko sa ate ko, itapon na namin yung tinikman niya, inamoy niya. Sabi niya, sayang, okay naman. May dumating na Koreano dito. Pinainit ko yung dalawa kasi wala na kaming noon. Kinulang kami ng, anong tawag nun? Kinulang kami ng banana leaves. Sabi ko, i-steam lang naman ito. Nilagay ko sa plastic guys. Tapos, pinaikot ko rin yung plastic. Naluto naman. Pangit nga lang pag ipamigay. Parang basura na ewan. Tapos, nirehit ko yung dalawa. Nung nirehit ko, nilagay ko sa plato, binigay ko sa Koreano na bisita namin. Naubos niya guys. Sa akala niya tok kasi sanay sila pag may mga ganong nakikita na parang parang na-steam. Akala nila tok. Sabi ko, tok yan ng Pilipinas. Pero kasaba yan. Alam naman nila ang kasaba. Tapos, umalis na. Sabi ko sana na kapag aalis na, i-plastic ko na lang sana yung hindi niya nakain at kainin niya sa bahay niya. Pagkuha ng ate ko yata o yung anak ko, plato na lang at saka tinidor, naubos na. Kaya sabi ko, masarap yata. Kunin mo rin yung dalawa dyan na naiwan. Ginawa na pa namin last year na may balat naman siya ng saging. Nirehit ko rin. Yun, kinapi namin ng kapatid ko. Ayos din. Kaya gawa ulit kami para masaya. Imbis na bibili ng tinapay, mahal ang tinapay dito guys. Isang supot, 200 pesos. Sa bagay, wala nang mura ngayon. Baka sa Pilipinas, mahal na din. Kaya lang hindi ka nabubusog. Magaan ang pakiramdam. Gusto mo pa rin, may kanin. Kaya, ito, kahit walang kanin, nangawit yung pa ako. Kahit walang kanin, pwede na. Mabigat. Hindi ka masyadong, hindi naman ibig sabihin pag kumain ka nito, mabigat na yung tiyan mo. Mabigat sa mabigat, pero hindi ka madaling kainin. Lalo na pag tayo pumapasok, ganun. Siyempre, maaga tayong pagising. Minsan walang ganang kumain, pero ako laging magana. Yun nga lang, pag na-late ng gising kasi dahil sa pagod o napuyat sa Facebook na rin, kaya hindi pa nakuha agad ang tulog. Minsan maaga ka namang magising ng alas 5, hindi ka naman makatulog na, nag-Facebook na. Ayun, pag oras ng trabaho na ulit pasok, inaano ka na, nang tawag nun, hinihikab na. Basta tikman ko nga muna kung matamis o matamnay. Tama na kaya ito? Kaya lang, ang lamig ng kamay guys. At saka parang matamnay. Pag matamnay din, hindi rin pwede. Proportion dapat. Ganyan talaga ang paggawa. Walang sukat-sukat. Approximate. Nasa panlasa yan. Dati nga, yung namin,
kapitbahay namin na naggaganto kasi hindi naman for sale. Masukal lang. Walang nyug. Buti nga ngayon upgraded. May nyug pa. Kasi nga, iba talaga pag may nyug. Malambot. Yan. Sino ang nakakaalam nito? Mga laking probinsya. Yung mga iba pa nga, inuulam pa nga daw yung ano nito eh. Yung dahon. Kami hindi namin naranasan yun. Hindi naman kasi tinuro ng magulang namin. Kasi mapait eh. Tapos, tanong ko sa sabi, mapait. Pero pag ano yan, sinasal mo, pinipigaan daw. Sabi ko, natural. Kapag alam namin, hindi ginawa namin. Pero pag di nakasanayan, hindi naman sa pagmamayabang o pagmamataas. Pag hindi mo talaga alam, hindi mo talaga alam. Tulad nito, nandito tayo sa Korea ngayon. Nakita natin na inuulam nila yung stem ng kamuti. Sabi ko, nauulam pala. Kung alam lang natin, inuulam na sa atin sa Pilipinas. Kaya lang, hindi natin alam eh. Kaya ang inuulam lang natin yung inuulam lang natin yung leaves niya. Ganon. Pero ngayon alam na natin. Naulam din kami, syempre. Nag-ano din ako. Binabalatin din namin. Minsan, sinasal mo ko muna. Biniboil ko bago ko balatan. Kasi medyo nakakangitin ng kamay. Parang konti lang to guys. Pero pag anong tawag nun? Pag nabalot na, kasi dapat tigta-3 kutsara lang guys. Pag marami kasi, lalo na pag yung balat ng saging ay leaves ng saging maliit, nako, ano yan, susuka yan, hindi mo na yan matutupi, lalampas na siya sa borderline. Kaya kailangan tamang tama lang. Tsaka minsan nagawa ako malalaki ay hindi kayang ubusin ng isang beses, pinuputol ng asawa ko, tapos mamaya ulit daw. Ang pangit kasi parang may laway na parang hindi na masarap. Parang tingin kasi pag ganun kalahati lang tapos natupi, iniisipin mo siguro hindi masarap kaya hindi tinuloy, parang ganun. Yung susunod parang ayaw na rin kainin. Tsaka pag hindi mo nakita, ang inisip mo kinagat. Maliban kung asawa mo, natural, kahit laway niya, kainin mo, asawa mo eh. Pero ako, kakainin ko kasi gawa ko. Siyempre, napagod tayo guys eh. Pera natin yan. Pero pag yung yung sobra ng iba, tapos kakainin mo, ano ba yan? Parang kinagat ba? O pinutol ba? Pag mukhang pinutol, kung mukhang kinagat, parang ayaw mo nang kainin. Yun ang hinayang ako guys. Mga Philippine food dito, mahal. Bihira ngayong nabili. Hindi lahat ng Philippine saram dito nabili, diba guys? Kasi nang hinayang tayo. Yung iba nga sabi nila nasa Korea na tayo. Kailangan sanayin natin ang sarili natin na kumain ng Korea. Andyan na tayo guys. Hindi natin yan Pero ang akin lang, basta't may pambili ka at saka gusto mong kainin, why not? Kasi yung ipapambili mo, pinagpaguran mo naman, din mo naman. And although maganda rin yung anong tawag nun, pagtitipid. Syempre kung merong dapat pang unahin, andyan na tayo. Pero ang akin lang, halimbawa, kaya mo namang bumili ng kalbi, baboy, kalbitang. Kailang nagsawa ka na kasi natikman mo na dati. Gusto mong bumili ng tuyo, why not pikit tuyo? Ipikit mo yung tuyo para matikman. Yun yung punto ko. Sabihin mo magkaroon na lang ako ng kalbitang. Andyan na tayo, masarap. Mahal din yung kalbitang, mahal din yung tuyo. Kaya lang, alam mo yung desire na gusto mong tikman, namimiss mo. Kaya lang, hindi ka makauwi kasi wala ka namang uwian. Tulad ko, patay ng magulang ko. At saka mahal din ang pamasahe. Sacrifice mo rin yung anak mo, iwanan mo. Tapos punta ka doon, one day millionaire. Hindi naman one day millionaire kasi siyempre hindi mo maiwasan pagpunta mo ng Pilipinas, guys. Gastos talaga yan. Hindi ka lang punta doon para kumita, kundi magtapon ng pera. Ngayon, siyempre, kaysa yung ipamasahe mo para lang makatikim ng mga ganun, bili ka na lang dito kahit medyo mahal, doble o di kaya dollar.
Siyempre, bili ka lang ng kaya mo bilhin at saka kainin. Hindi ka naman magpakain ng 1 batalyon na tao. Ganun. Tsaka, life is short. Hanggat may pambili, eat what you want. Kasi kung isipin mo yung nail more, maganda rin. Isipin yung nail more, ipulin yung pera, tsaka ganyan. Kaya lang, hindi mo naman ibili lahat yung pera mo eh. Kunti lang. Para for satisfaction. Ganun. Kasi nga, tulad ngayon, ang dami nating hindi natikman nung bata tayo. Kaya ignorante tayo kasi walang pangbili. Ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagtrabaho at may kunting pera. Para lang ba naman sa bibili ng pagkain ng nakagisnan. Hindi naman sa pag-ano to eh, yung mahal-mahal yan, unahin mo. Hindi siya ganun. Kasi guys, nakagisnan natin to eh. Ito yung na kinakain natin nung bata tayo, inapadpad tayo sa ibang planeta. Kaya pag nakakakita ka, sabi ko, gusto ko to, parang namimiss ko to, ganun. Pero believe talaga ako guys sa mga ibang tao na ayoko mahal, ganun. Ayoko mahal, huwag na. Yung naggaganon, sabi ko, buti pa itong mga to eh, matipid, diba? Pero may ganon, matipid sa ibang bagay, pero magasto rin sa ibang bagay. Ano na lang ang tao guys, no? Ang tawag nun, kanya-kanyang choice. Kasi yung iba magastos din sa bag, mga iba magastos din sa alahas, yung iba magastos din sa pabango, yung iba magastos din sa lalaki, yung iba magastos din sa pagkain. Ganon, kanya-kanyang choice lang yan. Kaya zip your mouth na lang, no? Zip our mouth. Kung yung ang gusto niya, so be it. Kung doon siya liligaya, so be it. Yun, ganun na lang guys. Ngayon, naggaganito tayo, no? So mag-upload tayo. Di naman sa pagmamayabang ulit ang mga pag-upload guys. Kasi nga yung iba, nagkakaroon ng pera dahil sa Reels, sa YouTube. Kaya dahil wala tayong may upload, kung anong content na lang din. Ayan. Kaya nag-upload tayo ng ganito. And then, anong tawag nun? Yun ang purpose. Kaya, wala tayong may upload na na pinuntahan na lugar. Tulad ng iba, kaya hindi man tayo explorer. Di pagkain na lang. Yung iba na hindi naman nag-release, nabibisit. Sabi, puro ka na lang yung iba nga sa akin guys, dating friend ko, nakikita ko, add to friend. Inan-friend na ako. Nagsawa siguro ba guys? Kasi syempre nakapublic tayo, di ba? Pag nakapublic ka kasi, bawat nakikita ng na-visit siguro. Yabang, panay na lang ang magaganda ang pinupost, puro pagkain, ganun siguro. Pasensyahan tayo guys kasi content creator tayo eh. Nag tayo ng upload natin everyday. Kaya kung saan tayo napunta, pinipicturan, na-upload, ganan, nilagyan ng content. Pasensya na po sa mga hindi content creator at nabubisit. Maganda po yung ginawa nyo. I-unfriend nyo na lang po kami na ayaw nyong tingnan. Kasi hindi naman po kami namimilit. Kung ayaw nyo kami, wala kaming magagawa. Lalo na pag sa akin, sa amin, na nagsasayaw na hindi naman kagalingan, tapos hindi naman kagandahan, ay pasensya na ba, hindi po nabiyayaan ng magandang pislak. Kaya swerte na lang po ninyo yung may magandang pislak at nagkakaroon ng million views. Yun. Huwag naman ninyo kaming masyadong ilaglag sa laglagan. Kay pare-pareho lang naman tayong content creator, pare-pareho rin naman tayong nilikha ng Diyos. Understand na lang yung situation. Kasi ganito ang situation namin. This is my kingdom come, nakanta. This is my kingdom. Parang ang dumi guys, pero okay lang. Kami lang naman ang kakain, hindi naman namin ibebenta. Pero kahit ibenta namin ito, malinis naman. Hindi lang ako
tsanggap. Parang dugyot, pero parang lang. Hindi naman dugyot. Kasi hindi mo siya masyadong, may tsanggap naman kami. Hindi na ako nagtsanggap. Kasi bagong nilkator ako kagabi. Yun. Pero kung may pagbibigyan ako dito, guys, naku, for sure, lasap na lasap yan. Hindi niya tatapon, for sure, guys. Parang lahat naman yata ng binigyan ko, walang nagtapon nito eh. Kahit Korean saram. Promise. Kasi, pag nagtatrabaho ako, nagdadala ako sa trabaho ko. Sabi ko, ano yan? Sabi nila, tikman nyo. Tok namin yan sa Pilipinas. Kung alam nyo yung word na kasaba, kasaba yan. Anong ginawa mo? In-steam ko, hinaluan ko ng asukal, tapos coconut. Medyo may amoy yung coconut, sabi nung isa. Oo, hindi ako sa coconut. Sabi ko, huwag mong itapon. Kung ayaw mo, ibalik mo sa akin kasi pinaghirapan ko yan. Pero yung iba, sabi niya, yung isa, okay naman daw. Kaya lang, medyo ayaw yung coconut. Pero yung isa, gusto niya. Pati yung pansit, naggagawa ko dati. Doon sa Chinangyong. Tapos, pinapatikpan ko. Inuwi nila. Kaya, masaya din ako guys kasi at least, hindi sa, tawag nun, na-appreciate nila yung pagkain natin. Na-appreciate din nila yung pagod ko. Yun. Yun ang kinaganda ng Pero maganda yung huwag madamot kasi the more we give, the more we receive naman. Yan. Pwede mo naman mapatay natin. Ayan, so na-mix na natin po ng maigi yung ingredients. Pwede na natin ilagay sa banana leaf. Gagawa na tayo ng tupig, guys. So, mga at least 3 kutsara para hindi masyadong madami. So, tour lang natin dito na ganyan. Medyo iusod natin dito ng konti para magkaroon siya ng shape or moyang. Yan. Kung saan yung end dapat hindi pa ganun. Dapat pa ganyan para tatakpan niya. Yan. Dapat may space para pagtupian. Yan ang tupig. Kung sa ibang yung ginagamit nila na anong tawag nun? Kanin naman. That is suman. Sa amin naman tupig. Ayun. Awan mo tan patayo mo na. Ayan guys, so ongoing na yung luto. Ni-steam na po natin. Yan na guys, the result of our hard work. So luto na siya. Ayan, medyo maano pa. Nag-aano pa yung usok kasi mainit pa, bagong ahon lang. So tikman natin yan guys. Kahit natikman na natin kanina kasi na yung tinikman natin kanina ay anong tawag nun? Cashier pa yung nagawa. So ito i-rep ulit namin kapag gusto namin kumain. Meron ulit yan, huhugutin kapalit ng tinapay. Kasaba tupig, let's eat. Yan na guys, the result of our hard work. So luto na siya. Ayan, medyo maano pa. Nag-aano pa yung usok kasi mainit pa, bagong ahon lang. So tikman natin yan guys. Kahit natikman na natin kanina kasi na yung tinikman natin kanina ay anong tawag nun? Cashier pa yung nagawa. So ito i-rep ulit namin kapag gusto namin kumain. Meron ulit yan, huhugutin kapalit ng tinapay. Kasaba tupig, let's eat. Guys, so yan, gawa tayo ng kasaba tupig. So this is the grated kasaba, mga 10 packs. Tapos lagyan natin ng coconut. So yung coconut guys is powder na siya, hindi siya coconut na liquid. So dapat 1:1 para masarap. So 10 pack na grated kasaba, 10 pack din na coconut powder para huwag nating tipirin para masarap. Next is yung
brown sugar. So, lagay muna natin ng kalahati. So, brown sugar guys, yung pinaka-brown kung pwede. Huwag yung light brown para makulay. Yan. So, i-mix natin. Ayan guys, so nahalo na natin yung mga ingredients na dapat. Andun yung brown sugar, yung coconut powder, tapos grated cassava, no more no less. I-mix natin ito ng maigi hanggang sa lahat ng kulay magkakapareho. Kasi kung hindi siya maganda sa pagka-mix, yun na rin ang itsura niya pag naluto. I mean, parang, anong tawag nun? Pag-aso, Dalmatian. Pag ganyan yung, binalot mo, yan na rin yung, hindi siya bahalang magkakalat. Matagal to sa rep, kaya buo-buo pa. Pero, inaano ka muna. Patayin mo siya dito. Yung atong basit, gagawa na tayo ng tupig guys. So, mga at least tatlong kutsara para hindi masyadong madami. So, tour lang natin dito na ganyan. Medyo iusod natin dito ng konti para magkaroon siya ng shape or moyang. Yan. Kung saan yung end dapat hindi pa ganun. Dapat pa ganyan para tatakpan niya. Yan. Dapat may space para pagtupian. Yan ang tupig. Kung sa ibang yung ginagamit nila na anong tawag nun? Kanin naman, that is suman. Sa amin naman, tupig. Tayo? Awan mo tan, patayo mo na. Ayan guys, so ongoing na yung luto. Ni-steam na po natin.